nasa Malaysia si Inday. So ngayon, yun lang ang expected natin na kung sa Malaysia siya, kung doon, kung member pa ang Malaysia, pwede ang Malaysia. Lalo lalakas ang turista dahil lang kay Tatay Digong, di ba? So yan, ito po yung Tatay Digong formally requested for interim release. Yan. So June 12, Independence Day, nag-file siya ng surprise diary. Former President Rodrigo Duterte formally requested inform interim release. Yun. Blah 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 blah. So yun, ganun po ang ni Tatay Digong. Magandang araw po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po si Ka-Reaction by PH. Yan. Ayan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para meron po kayong ma-notify na kung may mga bago tayong mga videos sa politics, sa balita, ay ma-update po kayo lagi. Yan. So tayo po ay laging updated. Kagaya ngayon na ang may balita na si dating presidente Duterte ay makakalaya na. Mabibigyan na po siya ng interim release. Yun lang ang natin, baka abutin pa siguro ng mga isang buwan bago makalaya. So yun ay si Inday Sara po ngayon nasa Malaysia, di ba? Yun, para sa Independence Day. Yan. So, doon po sila nagtipon-tipon. Sinama niya si Madam Amy nga. Ayan, ang kanyang laging kasama. Ang best friend niya, BFF, di ba? Oh. So, yun nga ang nangyari. So, si Tatay Digong at saka attorney niya, si Attorney Kaufman, yun po, nag-file po sila ng mga interim release sa ICC. Kaya ang balita po, ayun, parang maaprubahan. Pero naaprubahan na po yata yun. So, yan, marami pong nagsasabi ang mangyayari, makakalabas lang siya ng ICC, ngunit hindi siya makakabalik ng Pilipinas. Yun po ang problema. Yun, magiging problema sa atin yun. Tayo lahat gusto natin makauwi sa Pilipinas. Pero ang kagandahan nun, makakalaya na siya sa ICC. Ngayon, ang bali-balita, dahil nga si Vice President Sara Duterte ay nagpunta ng Malaysia. So, ewan ko lang, sabi nila ang Malaysia ay po siya sa ICC. So, di kamukha ng Pilipinas, dapat po kailangan ang pwedeng kumuha sa kanya ay yung member ng ICC, bona fide member. So, ewan ko po kung ang Pilipinas kasi hindi na po member ng ICC. So, pero ewan ko kung pwede siyang umuwi, paratang sa kanya, parang ang regulasyon hindi siya pwedeng umuwi sa Pilipinas dahil do sa kontrata ng interim release. Pwede lang siya sa mga member ng ICC bangsa. Tayo, hindi na tayo na member ng ICC, so kaya hindi siguro pwede. Kaya ganun, di ba? Kung hindi ka member, hindi siya ma-approve. So palagay ko, maghanap siya muna sigurong matitirhan, or yun nga, ang bali-balita, ang kumuha sa kanya, may nag-sponsor na kukunin siya bilang isang bansa.
na doon siya titira. So, maganda yun Kasi ang mangyayari dyan, pag may isang bansa kumuha sa kanya, darami ang turista sa kanila. So, yun ang mangyayari. Di ba? Dito nga lang sa The Hague, ang dami na mga turista dahil ka lang kay Tatay Digong. Maraming nagpupunta rito sa The Hague. Hindi lang naman ang mga Pilipino, kundi lahat ng halos na buong mundo. Kaya sabi nga nila yung mga hotel doon laging puno, malapit sa The Hague. Paano kaya kung siya ang nangyari doon ganito hindi nga nila hindi na nga sila nakikita sa The Hague si dating President Duterte. Kahit pumunta man sila doon, hindi naman nila nakikita, pero yun, nagde-demonstrate lang sila ng rally na suporta sa kanya. Pero doon masaya na sila. Paano pa kaya kung personal pang makita, di ba? So, yung bansang yun na kukop sa kanya, grabe, matindi rin, no? Palagay ko, ang airport siguro, laging puno, ganun. Dahil lang sa kanya. Palagay nyo, di ba? Meron nga isang nag-vlog yung isang isang black, siguro taga-Africa yun, gusto niyang kupin ang si Tatay Digong. Dami naman nagko-comment na mga Pilipino, hindi namin bibigay si Tatay Digong sa inyo kahit anong mangyari. Kasi sabi ni nung black, yun, hindi ko alam baka bandang Africa o sabi niya gusto daw ng maging presidente si Tatay Digong kahit anong mangyari yung presidente nila patatalsigin nila dahil lang sa kanya. Kahit kwento-kwento lang na vlog yun, pero nakakaano ng damdamin, di ba? Nakakaluwag ng damdamin dahil lang doon kay dating presidente. Hinahangaan masyado yun. Siya nga ang hero parang nga si Jose Rizal di ba? So ganyan sila katindi mga ibang bansa, hindi lang tayo mga Pilipino yan. So ganyan sila katindi magmahal kay dating presidente. So ngayon, eto na ngayon, pag nakuha siya o yung bansang kumukop sa kanya, sigurado lalakas ang tourist nila, sigurado 100% lalakas dahil lang kay Tatay Digong. Ganun siya katindi. So yun, panoorin po natin si Vice President Sara. Nasa po siya sa Malaysia. At syempre, inimbita ko si Senator Amy Marcos. Kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Yeah, palakpakan naman yan. Yeah. Duterte, bring him home. Di ba? Ako ba din nagatod sa iyahan dito? Dili man? Dili. Di ba? Iyahang igsuon man, di ikaw ang magbalik anak dito sa mga sa Davao. Tama. Kaya dala-dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo, bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, mukha siyang mga 8-9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw!
yun na nasa Malaysia si Inday. So ngayon, yun lang ang expected natin na kung sa Malaysia siya, kung doon, kung member pa ang Malaysia, pwede ang Malaysia. Lalo lalakas ang turista dahil lang kay Tatay Digong, di ba? So yan, ito po yung Tatay Digong formally requested for interim release. Yan. So June 12, Independence Day, nag-file siya ng surprise diary. Former President Rodrigo Duterte formally requested inform interim release. Yun. Blah 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 blah. So yun, ganun po ang ni Tatay Digong. Meron pa po dito, basahin po natin mga ibang detalye. Yan. Ito naman po si Conti na lang ang pag-asa, di ba? Christina Conti, yan. Ang sabi niya, para naman akong binuhusan ng malamig na tubig, lalo na nung mabasa ko na hindi raw kokontrahin ng prosecutor ang interim release ni Duterte. Ay naku, ang hirap niyan. So ang sabi niya, magkokonsulta kami ng mga biktima. O yun, magkokonsulta daw sila ng mga biktima ni Duterte kuno kung totoo nung usap namin, huling usap namin, hindi sila pabor sa anumang special treatment kay Duterte. So di natin masabi, pero kasi sa dahil unang-una si Attorney Harry Roque, nabalitaan niya, siguro nabasa niya the law in the Netherlands. Nasabi ko na yata sa inyo yan, na pag edad 80 ka na, hindi ka na pwedeng makulong. Yun ang importante sa Netherlands. So siguro parang ganyan siguro ang mangyayari. Dun nga, kaya nga siguro binibigyan ng interim release. Dahil nga matanda na siya, siguro may mga sakit-sakit, di ba? Para naman akong nabuhusan, dami mga dito, mga sa Facebook. Sige. So, tingnan natin, ito yung final ni Tatay Digong sa ICC. Kaya lang hindi na natin babasahin, pero yan dyan yung letter niya to ICC. Pero meron para natin, yan po, ito sa galing yata sa Philstar to. So former president lawyer, formerly Duterte lawyer, sought his interim release for his detention at the International Criminal Court for disclosure. Yan. In filing submitted on Thursday, June 12, Duterte's defense team request to be temporarily freed pending his trial against humanity. Yan. So the filing case, also the state's ICC prosecutors have indicated they will not oppose the release under the certain condition, sabi niya. So may condition siguro. So tingnan natin anong niya. Since the chief prosecutor leave of absence, the prosecutor has confirmed is not non-opposition to interim release, redacted. So state party on the understanding that the terms conditions set out Annex A to this filing will be met according the document filed by Duterte's counsel, si Nicholas Kaufman. So redacted siguro, ito ayaw nilang pabasa to. So importante, so confidential po yan, no? So tingnan na natin, yun nga siguro yung
mga ano to, maraming redacted siguro yan, pati na yung mga yung ay kagaya na to, yung mystery country, yan. Ibig sabihin, the government redacted the express the defense advance for principal agreement to receive Mr. Duterte onto its territory for the term of his interim release. Yan. The document read. So, yan. So, mystery country offers to host Duterte. Yan yung sinasabi ko na yung isang bansang member ng ICC gustong ampunin si dating President Duterte. So, tama ba yung term kung ampunin? Pwede naman. O silang mag-alaga, okay lang. Kasi at least makakalaya na sa ICC. Pero in terms of that, meron din naman silang kita. Kahit na ganun lang, kahit papano, may ibig sabihin yung kapalit, di ba? So, okay lang sa atin naman yun. At least si Tatay Digong makakaalis na sa ICC. Ang problema dyan, kung safety ba siya doon. Sana, safety siya, baka ang problema doon, alam mo na, matanda na, ayun. Pero kung talagang iuwi sa Pilipinas, palagay ko, mas safety kung nasa Davao lang siya. Kung dito, wala ay sa ibang bansa, hindi mo alam sino yung, alam mo na, pag may pera ka, kahit sino, pwede mong kunin para tumira sa'yo. Ganun, di ba? Reality lang naman, real talk lang. Di ba? Kahit naman dito dami naman ganyan. Yung mga napapanood natin sa mga movie, yung mga iba yan, totoo yan. Nangyayari talaga yan. Kaya, kung pinaka-safe, mas pinaka-safe siya kung mauwi siya natin ng Davao. Sana mauwi natin habang maaga. Yun nga pagdampo sa kanya sa dito sa Hong Kong nang galing ng airport Hong Kong to Manila, nung dinala sa The Hague, doon pa lang nag-aalala ka na, malay mo may mangyari sa kanya. Kung doon pa lang may dadali na sa kanya. Di ba? Kasi ang nangyari puro sabot tayo lahat di ba? Oh. Yan, panuorin na lang natin. Pwede nyo naman pong i-post to kung gusto nyo basahin. Yan, di ba? Ito lahat po yung mga ito galing sa mga ibang media. Mga sinulat po nila. Ito, drug war on victims. Basahin po natin. So, human rights organization had welcomed Duterte's arrest as breakthrough through the years-long quest for justice for victims of his anti-drug campaign. But Duterte's temporary release from detention is likely to dismay drug war victims, came to those who have spoken against him before the court. ICC Assistant to Counsel Christina Conte, who represents the relatives of the victims the extrajudicial killings, said in an expose that there will be a consultation with the victims, but during the last conversation, yan, blah blah blah. So yun. So, ayun po. Nagtatapos na po ang ating video. So, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe